Mga Duterte, mga sangkay, naninilikado nga ba ngayon dahil nga po sa bagong itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong PNP chief na masyado pong mainit ang mata sa mga Duterte? Pag-usapan po natin. Hello, what's up mga sangkay? Muli, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? At eto nga guys, pag-usapan po natin mga sangkay itong patungkol po dito sa bagong itinalaga ni PBBM, inappoint as PNP chief. At itong taong to mga sangkay, kilala no, na mainit ang ulo sa mga Duterte. Pag-usapan po natin yan. Ano nga ba ang magiging sitwasyon ng mga Duterte dito no? Anyway guys, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Ngayon, ito na mga sangkay, alamin po natin ang sitwasyon. Ito kasi, si General Torre III, kilala po ito bilang isa sa mga matunog na pangalan na tumutugis mga sangkay sa mga Duterte. Ngayon, ang tanong kasi dito, maninilikado nga ba ngayon ang mga Duterte sa kamay ni General Nicolas Torre III? Pag-usapan natin yan. May bago ng Solicitor General, abogadong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kaso nito. Ang bago namang hepe ng PNP, si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Ako, mga sangkay, ang reaction ko dito, nagulat ako eh. Nagulat ako na medyo natawa kasi mga sangkay, naisip ko kaagad, naku, ito yung kinakainisan ng mga DDS. Paano na yan? Diba? Well, ano yan, parang natural lang ng reaction mga sangkay. Kasi nga po, alam naman po natin kung gaano kainit no, itong si General Torre sa mga DDS. Nanguna sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. You are under arrest. Ito, balikan natin mga sangkay. No? Ito yung isa sa mga eksena kung papaano po ni General Torre napatamimi si dating Pangulong Rodrigo Duterte at that time mga sangkay, mainit ang sitwasyon bago madala mga sangkay sa dahig ang ating dating Pangulong si Tatay Digong. Obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Tensyonado ang mga tagpo ng arestuhin noong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya madala sa The Hague, Netherlands. Alam niyo mga sangkay, ito yung moment na nakita ko si PRRD na hindi po talaga parang hindi po siya maangas sa part na to nung ang kaharap niya na po ay si General Torre. No, mga sangkay, kasi sa moment na ito, itong pagkakataong to, si General Torre talagang, sabi ko nga mga sangkay, siguro ang role dito ni General Torre talagang tapatan ang tapang ng mga Duterte. Kasi mga sangkay, di ba, kilala naman po natin si PRRD. Kahit sinong kaharap niyan, binabakbakan lang ng binabakbakan. Pero nung time na to mga sangkay, talagang walang nagawa si former President Rodrigo Duterte. Ang nanguna noon sa operasyon, si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief, Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. O ito pa, mga sangkay, isa pa po yan. Noong nakaraang taon na ilang linggo nagtagal, direktor pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Grabe, no? From director, papuntang isa na namang promotion sa CIDG. Tapos, ang sumunod, mga sangkay, ito na. General na naging mga sangkay, dumiretso sa pagiging PNP chief. Parang si Senator Bato, ganun din po yun eh. Yung one star, tapos diniretso po as PNP chief. Ang dalawang malalaking misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police simula June 2 ayon sa palasyo.
si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. Ako naman mga sangkay, ang inaasahan ko dito kay General PNP Chief Nicolas Torre III. Ang inaasahan ko dito mga sangkay, na mas lalo pong magiging agresibo ito sa mga gumagawa ng hindi magaganda, sa mga, di ba ngayon kasi mga sangkay, yung mga pulis dinideploy na sa mga kakalsadahan bilang tugon ito sa panawagan ni PBBM na umandato ni PBBM, utos sa mga kapulisan na bantayan na ang mga kalye kasi nga po doon nangyayari yung bentahan ng ipinagbabawal na pulburon. So ngayon mga sangkay, inaasahan ko kay General Torre na mas mahigpit po siya. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered. Lahat ng promotion, reward yan. Ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Naging hepe ng Quezon City Police District si Torre hanggang magbitiw siya sa pwesto. Kasunod yan ng kontrobersyang pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hawak sa pinakamataas sa pwesto sa pulisya. Nanumpa bilang bagong Solicitor General sa UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. So ngayon mga sangkay, itong si General Torre, ang tanong dyan, sino ba talaga siya? No? Ano ba talaga yung kanyang totoong buhay? Ngayon kasi mga sangkay, may nakita po tayo. Anyway guys, pinag-uusapan din ba ito, no? Sa international media. General Torre, pinag-uusapan mga sangkay, pambihira. Ngayon, may balita. Ayon po dito, bagong PNP Chief Nicolas Torre III, kilala sa pagiging matalino. Matalino daw. Well, tingnan po natin sa balitang ito. Bago talagang bagong hepe ng Philippine National Police, mas nakilala muna si Police Major General Nicolas Torre III na mga taong malalapit sa kanya sa lugar na kanyang pinanggalingan. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Matalino. Yan ang paglalarawan kay Police Major General Nicolas Torre III ng mga nakakakilala sa kanya. Dito sa isang subdivision sa Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato, nanirahan si General Torre noon. Ayon sa kapitbahay nitong si Remedios Aquino, maliit pa ang bahay nila noon, pero respetado at mabuti ang kanilang pamilya. Naging barkada rin ang kanyang anak, si General Torre. Kaya alam niyang talagang matalino ito. Bata pa lang ay gusto na nitong may marating sa buhay. Gumraduate itong valedictorian sa Notre Dame of Marbel. Matalino nga. Magandang mga pamilya. Nagsisimba kong linggo. Mababait sa mga kapitbahay. Actually, nung lumipat sila sa Iloilo, yung mga gamit nila, pinahingi na lang nila sa kapitbahay dyan sa likod. Noong high school, ay sa Coronadal Comprehensive High School na ito nag-aral at naging salutatorian ng Class 1988. Isa sa classmate nito, ang incumbent 2nd District South Cotabato Board member na si Junette Ines Hurtado. Ayon sa kanya, sa likod ng seryosong si General Torre ay ang kwela at makulit na ugali nito. Noong high school pa lang ay kadalasan siyang tinutukso at kinukulit. Pero si General Torre rin ang gumagawa ng kanyang math assignment. Actually, siya yung sobrang talino na hindi yung mapili. Ibig sabihin like kung gusto niyang... Sobrang talino, no? Grabe yung ano nila pagkaka-describe kay General Torre, sobrang talino. So mukhang totoo nga mga sangkay. Turuan ka, humingi ka ng ano. Hindi yung katulad na iba na, ay, di pwede mangopya kasi dapat ako lang yung matalino. High school pa lang ay gusto na ni Torre na pumasok sa Philippine National Police Academy o PNPA. Pero dahil kailangan ng 72 academic credits, ay pumasok muna ito sa isang pribadong eskwelahan. Nagtapos ito ng top sa PNPA Tagapaglunsad Class of 1993 at doon na nagsimula ang kanyang karera bilang pulis. Na-assign ito sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang noong June 2024, na-assign ito sa Davao Region.
At dito na ito naging kontrobersyal nang inaresto nito si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Mas naging kontrobersyal pa ito nang maging head ng Criminal Investigation and Detection Hindi pala talaga basta-basta yung taong to, mga sangkay, no? Group o CIDG noong September 2024 at inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito talaga ako medyo na mga sangkay na nagulat ako sa eksena. Kasi tinapatan ni General Torre yung angas ni former President Rodrigo Duterte. Wala po talaga may nakapalag kahit sino dyan mga sangkay na nakapaligid. Kasi talagang tutuluyan sila eh. Ganun po ang nangyari mga sangkay. So, kung mayroon mang tumapat sa mga Duterte, si General Torre po yun mga sangkay. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ito sa serbisyo. At ngayon nga ay inappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong PNP chief. Kasi no? Kaya naman, naging proud at masaya ang kanyang mga kababayan sa South Cotabato. Congratulations to General Nicolas Torre. So we are proud nga taga-barangay Sunto ang magiging next na Chief PNP. Kami mga taga South Cotabato ay proud na proud sa... Grabe, taga Mindanao pala itong si General Torre, no? Kaya pala mga sangkay, hindi rin po natakot kay PRRD. Pagtatalaga ng isang kababayan namin, isang South Cotabateños na maglilid ng Philippine National Police. Inaasahan ang pag-upo nito bilang kapalit ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ngayong June 2. Ngayon kaya mga sangkay, ang tanong dyan, Regine, ano ang magiging tagpo o ano ang posibleng gagawin ni General Torre? Ngayong PNP Chief, hindi na po yan basta-basta mga sangkay. Makapangyarihan ka na dyan. Ano ang reaksyon kayo dito mga sangkay na o ano ang nararamdaman ng mga Duterte? Kasi mabigat yan mga sangkay, yung taong hindi pa po siya PNP Chief pero ang laki na po ng nagawa sa mga Duterte na damage. How much more ngayon mga sangkay na PNP Chief? At saka matalino. Di ba? Ayun po yung pagkakadescribe sa pagkatao ni General Torre. Matalino daw po siya. Grabe mga sangkay, no? Well, ano po ang inyong opinion? Anong sa tingin nyo? Naninilikado ba mga Duterte ngayon sa kamay ni General Torre? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, guys, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.